Isang buwan na rin ang nakakaraan ng magulantangang tahimik na nayo ng Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Matapos na matagpuan ang wala ng mga buhay na katawan ng isang mag-anak doon sa loob mismo ng sarili nilang tahanan. Isang madugong pangyayari na hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin ng mga pulis ng kasagutan. Kung paano at bakit kaya sinapit ng isang simpleng mga tao at nabubuhay ng payapa ang napakabrutal na kamatayan. Ang masakit pa ang pangyayari ay nasaksihan mismo ng dalawang musmos na nakaligtas sa krimen. Ang nasabing pangyayari ay nagtrending sa mga balita at social media na tinawag nilang massacre sa Malaybalay City, Bukidnon. Patay ang 3 miyembro ng pamilya matapos imasaker ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Bukidnon. Karumal-dumal ang sinapit ng 3 miyembro ng pamilya na pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay sa Malaybalay City sa Bukidnon. Na-recover sa bahay ang isang maso at bakal na tubo na pinaniniwala ang ginamit ng salaring tinutugis pa rin. Maswerte namang nakaligtas at nakingina sa klolo ang 2 anak na parehong menor de edad. May 22, 2025 ng umaga, di pa man nakakapaghilamos at natatapos ang hinhigop na kape ng mga nakaduting pulis sa Malaybalay City PNP nang makatanggap sila ng tawag tungkol sa karumal-dumal na pagpatay sa isang pamilya sa Purok 11, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Bilang tugon ay agad naman silang nagtungo sa lugar kasama ang team ng SOCO para sa forensic examination. Base sa nakuha nilang detalye ay isang mag-anak ang pinatay sa loob ng kanilang sariling tahanan sa nasabing lugar. Nang dumating sila sa area ay dinatanan nila roon na nagkakagulong mga residente sa labas ng isang simple lamang na yari ng bahay. Bagamat nabububungan ng yero, ang kabuuan nito ay gawa sa pinagsamang semento at kahoy na may kulay berdeng pintura. Sa unang tingin ay masasabi mong ang mga nakatira doon ay isang ordinaryong pamilya na hindi naghihikaho sa buhay, subalit hindi naman masasabing mayaman. Pagpasok nila sa balkonahe ng bahay ay makikita mo agad ang masasayang larawan ng mag-anak na nakadikit sa dingding. Larawan ng isang masayang pamilya. Pagpasok sa loob ay doon na sumalubong sa kanila ang nakakalungkot na tagpo. Una nilang nakita ang wala ng buhay na katawan ng 2 lalaki, kapwa duguan. Pagpasok sa isang silid ay doon naman nila nakita ang isang babae na nakahandusay sa kama. Tulad ng 2 naunang biktima ay duguan din ito at wala ng buhay. Ang mga biktima ay agad na kinilala na ang mag-anak ng mga Anduhon. Ang 50 years old na padre de pamilya na si Giovanni Anduhon o mas kilala doon sa tawag na Manong Kukoy. Ang kanyang may bahay, ang 48 years old na si Evangeline Anduhon o mas kilala sa tawag ng Manang Lenlen. At ang kanilang anak na lalaki, ang 15 years old pa lamang na si Bambum. Sa initial investigation na ginawa ng mga pulis ay nalaman nila na may 2 batang babae ang nakaligtas sa krimen at nakasaksi sa pangyayari. Ang 2 ay kapwa-anak din ng mga biktima. Ayon sa report, nangyari ang krimen ng bandang alas 11 ng gabi o bago ang hating gabi noong May 21, 2025. Sa kanilang lugar, pagsapit ng alas 8 ng gabi ay bihira na ang mga tao sa lansangan. Lahat nasa kani-kanila ng mga tahanan. May iilan na gising pa at nanonood ng mga paborito nilang teleserye at pelikula. Subalit karamihan ay naghahanda na sa kanilang pagtulog. Kaya naman pagsapit ng alas 11 ng gabi ay iilan na lamang ang mga bahay na makikita mong may mga nakasindi pang ilaw. Karamihan ay tulog na. Ganon din ang pamilya Anduhon. Maaga silang nagpahinga ng gabing yon. Dati naman ay nakaugalian na umano ng pamilya ang pagsasara ng pintuan. Subalit ng araw na iyon ay iniwan yung bukas at hindi nakalak dahil sa hindi pa nakakauwi ng bahay ang kanilang panganay na anak. Umalis kasi ito dahil sa may mga inaasikaso, magtatapos na kasi ito ng kolehiyo. Hindi naman iyon ang unang beses na iniwan nilang bukas ang nasabing pintuan. Subalit sino mag-aakala na papasok doon ng isang lalaki na magwawakas ng kanilang buhay. Paglalip ng gabi at pagtahimik ng paligid ay mahimbing nang natutulog ang mag-asawa nang may pumasok na isang lalaki sa kanilang pintuan. Sa paglalarawan ng 2 nakaligtas ay may kalakihan ng katawan nito, may katabaan. Dala nito ang isang maso at tubo na siyang ginamit niyang panghampas sa mga natutulog na biktima. Base sa report ay maaaring una nitong hinampas ang haligi ng tahanan.
kaya naman hindi na nito nagawang manlaban. Lahat ng biktima ay nakitaan ng mga malalalang tama sa ulo gamit ang matigas na bagay. Habang nagawa pa namang magising ng ilaw ng tahanan kaya bahagya pa itong nakasigaw, subalit nagawa rin itong patahimikin ng salarin. Sa pamamagitan ng malakas na paghampas nito sa kanyang ulo, dito na nagawang magising ng 2 dalagitang babae. Madilim umano sa lugar dahil sa sanay sila na natutulog na pinapatay ang ilaw. Nang makita ang pangyayari ay nagawa pa ng mga ito na magtago, dahilan kaya naman hindi sila nakita ng salarin. Matapos ang ginawang pagpatay sa mga biktima ayon sa mga survivor, ay hindi pa ito umalis na agad sa bahay. Sa halip ay umupo pa ito at tila ba naglaro pa sa cellphone. Matagal-tagal din bago ito umalis sa crime scene. Sa takot na baka nasa paligid pa ang mga salarin, ay hindi naman nagawang lumabas ng 2 dalagita para humingi ng tulong. Sa halip ay pigil silang umiyak at pilit na tinatago ang kanilang higbi hanggang sa tuluyan ng sumapit ang kinabukasan. Nang makasiguro na ligtas na sila ay saka sila mabilis na lumabas ng bahay at umiiyak na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. The incident, sir, immediately after, before sila makita pa, sir, nakapagtago sila, sir, no? So, morning na sila nag-report sa barangay official at saka morning na po na-inform ang PNP Malaybalay, sir. Base sa ginawang investigasyon ng grupo ng SOCO sa crime scene, ay wala silang nakitang forced entry. Tumutugma naman ito sa salaysay ng mga bata na hindi nakalakang pintuan, kaya nagawang makapasok ng suspect sa loob ng walang kahirap-hirap. Nakita din nila sa crime scene ang mga duguan pang maso at tubo na siyang ginamit sa pagpatay. Noong una, inakala nila na marahil pagnanakaw ang motibo ng pagpatay, subalit agad din itong isinentabi nang malaman nila na walang nawawalang mahahalagang gamit ang mga biktima gaya ng pera at cellphone. Sa pag-iimbestiga nalaman nila na ang pangunahing kabuhayan ng pamilya ay ang paglalandscaping, kaya naman maaari umano na may kinalaman dito ang motibo ng krimen. Isa pang motibo na kanilang pinagtuunan ng pansin ay ang pagkakaroon ng alitan sa lupa at isa pang dahilan na hindi na nila ipinabatid sa publiko dahil umano sa isa itong sensitibong usapin. Ang business na ito mag-asawa, sir, is landscaping, sir, no? So, we are looking into it, sir, kung anong mga sir, kung may nakakontrahan ba sila before the said incident, kung may mga previous history ba sila ng mga nakontrahan nila, sir, kung may mga kaalitan ba sila before sa tragic na incident. Ang gulo kaming tinitingnan, yung una, yung personal grudge, yung sa lupa, away sa lupa at sa business nila. At pangalawa, hindi mo na namin i-disclose on account na masyadong sensitive yung issue in the meantime. Sa tulong pa rin ng 2 dalagita na nakaligtas sa krimen, ay nagawa namang makapag-produce ng PNP ng computerized facial composite ng suspect. Ang nasabing sketch agad na inilabas ng mga pulis para madakip agad ang salarin. Kasabay nito ay nagpahayag ang pamahalaang lokal ng Malaybalay City na magbibigay sila ng 50,000 na reward money sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa suspect. Ang 2 delegita na nakaligtas sa pangyayari ay agad namang isinailalim ng DSWD sa isang counseling, lalo na at ang 2 ay nasa 10 at 8 taong gulang pa lamang. Labis naman ang paghingi ng tawad ng panganay nilang anak sa kanyang mga magulang at kapatid dahil hindi niya nagawang ipagtanggol ang mga ito. Magtatapos na sana ang panganay na anak ng pamilya ng kolehiyo. Excited pa naman ang mag-asawa para sa pag-akyat sa entablado ng kanilang anak para sa kanyang pagtatapos. Lagi itong ipinagmamalaki ng mag-asawa sa mga kakilala. Dahil sa kabila ng kanilang mahirap na buhay sa wakas ay may magtatapos na silang anak. Sa salaysay ng mga kapitbahay ng mga biktima ay mababait ang mag-asawa at wala namang nakakaaway sa kanilang lugar. Ang tanging libangan lamang ng mga ito ay ang pagtatanim ng halaman, lalo na nga si Manang Lenlen o ang ilaw ng tahanan. Mahilig talaga ito sa pagtatanim ng halaman, plantita ika nga. Mahahalata mo naman ito dahil sa napapalibutan ng malalago at magagandang halaman ang paligid ng kanilang bahay. Sa kanilang hanap buhay ay katuwang din nila ang mga anak, lalo na nga ang nawala na si Bamboo. Kahit pa nga lalaki tulad ng kanyang ina ay mahilig din ito sa pagtatanim. Ito at ang mga kapatid ang siyang nagdidilig ng kanilang mga halaman at sumasama din ito sa mga paglalandscape pag walang pasok.
Hanggang ngayon ay mailap pa rin sa pamilya ang hustisya at wala pa ring lead ang mga pulis tungkol sa salarin. At umaasa ang mga naulila ng tatlo na darating ang araw at makakamit din nila ang hustisya. Ang pangyayaring ito naman ay nag-iwan ng takot at pangamba sa mga taga Malaybalay City, Bukidnon. Lalo na at maging ang loob mismo ng iyong tahanan ay hindi na pala ligtas sa mga taong halang kaluluwa.